Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ka, amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Purihin ang iyong kabutihan, ang iyong habag, ang iyong pag-ibig sa sangkatauhan. Maraming salamat po muli sa pagkakataon ito na sa pamamagitan ng Facebook Live ay maipalaganap ang iyong banal na mensahe para sa Monday Gospel. Tayo po'y lumapit na may kababaang loob, humingi ng kapatawaran sa ating mga kahinaan, upang sa ganon, ang kapuspusan ng banal na Espiritu ay ating makamtan. Ama sa langit, sa pangalan ng Panginoong Hesus, malapit po ako sa iyo sa mga oras na ito na may kababaang loob. Humihingi po ako ng kapatawaran sa aking mga kasalanan. Malinisin mo ang aking puso. Bigyan mo ko ng kababaang loob na magamit mo lamang bilang instrumento para sa iyong mensahe sa bawat isa, upang ang mensahe niyan ay magsilbing pagkain spiritual namin sa bawat araw. Muli, Panginoon, tago mo ako sa iyong liwanag, sa iyong kapangyarihan. Sa oras na ito, buong kababaang loob kong hinihingi ang karunungang nagmumula sa iyo. Maihayag nawa sa tulong ng iyong banal na Espiritu ang mensahe mo sa bawat isa. Gayon din, Lord, ang mga kakarinig ng Monday Gospel ay inilalapit ko sa iyo, Panginoon. Na i-focus ang aming Espiritu sa iyong Espiritu, magkaroon ng koneksyon upang hindi lamang namin marinig ang iyong banal na mensahe, kundi maisabuhay at maibahagi sa iba. Ang iyong banal na salita ang pinakamahalagang biyaya na lahat namin matanggap sa bawat araw. Come, Holy Spirit, we need you, and come, Holy Spirit, we pray. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy na kumilos ang iyong kapangyarihan sa aming puso, sa aming buhay. Bigyan mo kami ng pangunawa, karunungan, spiritual na pagdinig, upang ang mismong tinig mo ang marinig namin. Lahat kami yung pakasalanan. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon ikaw ay nagbibigay ng piging online upang matamnan ang aming puso ng iyong banal na mensahe. Ang lahat ng ito ay dalangin ko po sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kaysa ng Espiritu Santo. Amen. Bigyan po natin ng parangal ang mabuting balita. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, mong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah, hallelujah. Kapatid kong minamahal, ang mabuting balita ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Ang talinghaga tungkol sa ubasan at sa mga kasama. Nagpatuloy ng pagsasalita si Jesus.
Ngunit ngayon sa pamamagitan ng talinghaga. Sinabi niya, may isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid at binakurat niya ito. Umukay siya ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, iniwan niya ang ubasan sa mga kasama at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta niya ang isa niyang utusan upang kunin sa mga kasama ang kanyang kaparte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang utusan, binugbog at pinauwing walang dala. Ang may-ari nagpapunta uli ng ibang utusan, ngunit kanilang pinukpok ito sa ulo at dinusta. Nagutos na naman siya sa isa pa, ngunit pinatay nila ang utosang iyon. Gayon din ang ginawa nila sa marami pang iba. May binugbog at may pinatay. Isa na lang ang natitira na maaring papuntahin sa kanila ang kanyang minamahal na anak. Ito ang kahuli-hulihang pinapunta niya. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit ang mga kasama'y nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana. Halika kayo, patayin natin at nang mapa sa atin ang kanyang mamanahin. Sa kanilang sinunggaban, siya pinatay at itinapon sa labas ng ubasan. Ano ngayon ang gagawin ng may-ari sa ubasan? Paroroon siya at papatayin ang mga kasamang iyon at ang ubas ay ibibigay sa iba. Hindi pa ba ninyo nababasa ang nasasaad sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga takapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Tinangka ng mga pinuno ng mga Hudyo na dagpin si Jesus sapagkat nahalata nilang sila ang pinatatamaan sa talinghagang iyon. Ngunit takot naman sila sa mga tao, kaya't hindi nila sila inano at sila'y umalis. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Welcome po sa Word of God Daily Gospel at Facebook Live. Maraming salamat sa Diyos. Ngayon po ay June 3, 2024 at ang Monday Gospel po ang ating pagninilayan. Ako nga po pala si Sister Angelica from Bulacan at isa po kong Katoliko. At ang layunin po ng Facebook Live na ito ay palaganap ang mabuting balita everyday through social media bilang pagkain spiritual natin. Kailangan po natin yan sa bawat araw sapagkat yan ang pinakamahalagang biyaya ng Diyos na maipagkakaloob sa atin. Amen? Sapagkat ang Diyos ay Espiritu, tayo may Espiritu. So, marapat lamang na tayo laging nakakarinig ng good news. Amen. So, maraming salamat sa Panginoon sapagkat ito pong ating gospel ngayon. No? Marami na po itong reflection na narinig natin sa simbahan, kapag maaring sa ibang preacher, sa mga social media, sa YouTube, sa TikTok. Marami na tayong reflection tungkol sa ang talinghaga sa ubasan at sa mga kasama. So, sa pagkakataong ito, since i-connect natin siya sa napapanahon na issue. Amen? Kasi gusto ng Diyos na yung ating spiritual na pagkain sa oras na ito ay mabuksan yung ating isipan sa katotohanan. Kasi nga, di ba, ang social media, marami ng fake news. Pakadami ng fake news, no? Masyado nang nakokorrupt ng social media yung ating mga paniniwala, yung ating pananampalataya, which is hindi na nagiging maganda. At ang pinaka matunog na usapan ngayon sa social media, yung divorce. Yung divorce, amen? So, sa atin, bilang mga Katoliko, ay talagang no talaga tayo sa divorce.
Amen? Ipinagpipray pa talaga natin yan eh. Sa mga simbahan na, biro mo no, sa buong mundo, talagang ano na yan eh. Tanggap na. Tanggap na ang divorce. No? Hindi kayo magkasundo, ayaw nyo nang sa isa't isa, di hiwalay. Pero dito sa Pilipinas, tayo na lang yata yung walang divorce. Amen? Na pinapahalagan pa rin natin, lalo na at ang katolikong simbahan, Catholic Church, ang pagiging sagrado ng kasal. Kaya wala pang divorce dito sa Pilipinas. Pero hindi ba nga gusto? Marami ng tao dito sa atin na gusto na talaga ng divorce. Amen? Eh ang tanong, kung sakali bang magkaroon ng divorce dito sa ating bansa, ano na susunod? Masasabatas na ang divorce? Eh ano susunod? Masasabatas na ang abortion? Ano susunod? Masasabatas na yung mga bagay na against sa will ng Diyos. Ano? Eh, iba na ang ano ngayon eh. Iba na ang mundo natin. Para bang ang gusto ng tao, yung batas ng tao, yung gusto ng tao ay mas mangibabaw sa gusto at inuutos ng Diyos. Amen. Dito po sa ating talinghaga, makikita natin, no? Bigyan natin ng konting summary yung ating talinghaga. Na meron nga daw ditong isang tao na meron siyang ubasan. Meron siyang bukid, no? Na sa kanya siya yung nagmamay-ari ng ubasan na yun. At dumating yung time na kinumpleto niya eh. Binakuran niya para hindi pa siya na magnakaw. Na meron siyang humukay pa siya ng pisaan. Nagtayo pa siya ng malaking bantayan. Amen? Kumbaga, kasi pupunta siya sa malayong lugar eh. Eh ngayon, syempre, pag aalis yung may-ari, hindi mo siya papayag na walang magbabantay doon sa kanyang ubasan, no? Kaya tumawag siya ng mga tao na magbabantay habang siya'y wala. Amen? So, matagal na panahon na wala yung may-ari, anong ginawa ngayon nitong mga kinuha niyang mga magbabantay doon sa ubasan na yon? Diba? Kasi dumating yung time na itong may-ari ay magpapapunta sa kanyang ubasan para kunin yung kanyang kaparte. Amen. Kaso, ang nangyari, alam mo na, imbis na ibigay yung kaparte ng may-ari doon sa kanyang ubasan, ginanid. No? Naging ganid, naging selfish. Yung mga taong kinuha niya, hindi papayag na magkaroon ng kaparte. Maaring ang katwiran ng mga taong ito pinamahalaan niya, kami naghirap dito, kami nagpaano niyan, di ba? Kami nagbantay niyan. Ibang tipong pinapahiram lang, pero inaangkin. Kaya lahat ng pinadala nung may-ari, anong ginawa nila? Binugbog, di ba? Dinusta, hindi inonor. Hanggang sa dumating na yung time na sabi ng may-ari, nako, dapat badala ko na yung anak ko. Siguro naman yung anak ko, irerespeto na nila yan. Pero wala din, no? Ganun din ang ginawa. Pinatay pa nga eh. Amen. Kasi, para sa kanila, yung ipinadala lahat ng may-ari, ano yan eh. Magiging dahilan lang yan para mawala sa kanila kung ano yung pinahiram sa kanila. So sa buhay natin, ganun, no? Focus tayo ngayon sa mensahe ng Diyos na pagiging selfish natin mga tao. Lalo na yung sa usapin nga ng divorce. Ang Diyos nag-provide na lahat. Amen. Bago ang isang babae at isang lalaki ay magpakasal, meron nang pinrovide si God na proteksyon para pag sila na yung nag-decide na magsama sa isang bubong, magkasal, andun yung protection ni God. Amen. Inihanda na niya yan. Kaya nga, ang sakramento ng kasal ay napakahalaga. Actually, bakit ka ba kailangan pa ng divorce? Actually, hindi naman problema yung kasal eh. Kasi yung kasal, nandyan yan, provide ng Diyos yan, para para buuin ang pagsasama ng mag-asawa. Upang magbunga ang pagsasama ng mag-asawa. Napakalaki
ng proteksyon na ibinibigay ng kasal. Sa pagkasal ka, nasa iyo ang dokumento. Kapag kasal ka, nasa iyo yung karapatan mo sa asawa mo. Kapag kasal ka, di ba? Nagiging isa kayo. Pero pinapasok talaga ng diablo yung divorce na yan. Bakit? Ano bang purpose ng divorce? Para paghiwalayin yung pinagsama ng Diyos sa matrimonyo ng kasal. Ano bang purpose ng divorce? Pag-awayin, sirain, wasakin. Yun naman talaga ang purpose ng diablo sa pasimula pa. Na magnakaw, na sirain, na patayin ang relasyon ng bawat isa. At ang target ngayon ng diablo sa panahon na ito ay ang mag-asawa. Amen? Amen. Bakit? Ang social media, nagkagamit eh. Marami ng mga vlogger, sikat na artista, na ipinapakita nila sa content nila na okay na. Di kami nagkakasundo, ay hiwalay na. Mga kapatid, no? Wala pang divorce dito sa Pilipinas, pero ang dami-dami ng hiwalay na mag-asawa. Ang dami-dami na. Just imagine, kapag na-approve yan, naisabat na siyang divorce na yan, di lalong lumakas ang loob. Diba? Lalong lalakas ang loob ng bawat isa. O di sige, pag hindi tayo nagkasundo, wala, divorce. Ano susunod ang divorce? Hanap na naman ng ibang partner. At pag hindi na naman nagkasundo doon sa pangalawang partner, divorce na naman. So walang katapusang divorce. Amen. Sa atin, kamukha sa talinghaga, pinapahiram sa atin ang ating mga naging asawa. Kaso, pag dumadating na ang problema, nagiging selfish na ang bawat isa. Iniintindi na ang pride. Actually, ang pride talagang laging nandyan yun. Because Satan, puno ng pride. Hari nga ng pride si Satan eh. Kaya sa mag-asawa, laging nandyan yun eh. Pinuput ni Satan yung pride na yan para maging selfish. Amen. Pero, hindi ba kapag ikinakasal ang mag-asawa, ano bang nagiging sumpaan sa harap ng Diyos? Actually, commitment yan eh, na ang Diyos ang nasa gitna nang sila'y ikasal. Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at ligaya, till death do us part. Kaya nga, mga kabataan, lalo na sa panahon ngayon, hindi madaling mag-decide na kasal na tayo, magpakasal na tayo. Ang dami nating nakakita mga celebrities na bobongga ng kasal. Diba, nauuso pa ngayon yung pagka kinakasal sa harap ng altar nagbabasahan pa ng mga love letters which is hindi na nga dapat. Hindi, diba? Sapat na yung nangako ka sa harap ng Diyos na kayo'y magmamahalan till death do us part. Pero ngayon, ang dami ng palabok, no? Pagkatapos, yun pala mauuwi lang sa hiwalayan. Because of our selfish, parang yung mga tao na pinagkatiwalaan ng Diyos dito sa talinghaga, pinapahiram lang, pinrovide na lahat, pero ginaganid. Ganun din tayo Amen. Ang pagpasok sa buhay mag-asawa ay talagang hindi biro. Amen. Hindi yan bed of roses. Na papakasalan ko siya kasi mayaman siya, gwapo siya, ganito siya, pasado siya sa standard ko. What about yung kanyang mga kapintasan? Paano kung pinakasalan mo siya at dumating yung time na nagkaroon ng aksidente, naging baldado siya? Paano pag dumating yung time na pinakasalan mo siya at bigla siyang nagloko ng babae, ng lalaki? Paano kung pinakasalan mo siya, biglang lumabas yung tunay niyang ugali? Kaya nga diba, sa mag-asawa, kinakailangan yung pagtanggap sa bawat isa. Kita mo, diba, may mga mag-asawa na ikinakasal for 50 years. Kakaroon ng wedding anniversary, golden, no? Tanong, bakit sila tumatagal ng ganun? 50 years? Hindi kaya nagkasawaan ng mukha yun, no? Why? Because of the forgiveness. Natututong magpatawad ang bawat isa. Amen. Dapat, kapag mag-asawa kayo yung nagtatanggol sa isa't isa.
Kayo yung magkakampi. Pero masyado nang naimpluwensyahan ang mag-asawa ng social media mismo. Amen? Dapat ganun. Sabi nga ng Panginoon, ang pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalayin ng tao. Okay. Sabihin na natin na, paano kung binubugbog ka, sinasaktan ka ng asawa mo, di mo pa ba hihiwalayan nyo? Merong mga batas para dyan. Di po ba? Meron yung against yun sa pagpananakit sa babae. Amen. Pero yung isiksik natin sa isipan natin na sa mga susunod pang generation yung divorce, parang siguro sabihin na natin, wag na kaya magpakasal. Kasi kung meron kang option pala na kaya ka, sige papakasal ako kasi may option na may divorce eh. Amen. Na ang kasal ay biyaya yan talaga sa Diyos. Inihanda niya ang lahat para sa mag-asawa. Basta pasimula pa, di ba? Nakita ng Ama sa langit na malungkot si Adan. Nailikha na niya lahat. Langit, ang lupa, ang dagat, ang halaman, ang hayop, pero walang mag-match kay Adan para maging masaya siya. Maging productive siya. Kaya nga, di ba? Likha niya si Eva. Amen. At ano sabi? Magparami kayo. Pinagkatiwala ang pagdami ng tao mula pa sa ating mga magulang. Hanggang nga sa dumating na yan, yung mga pumasok na yung sakramento ng kasal. Amen. Huwag tayong pumayag na yung divorce na yan ay malegalize. Kasi sobra na tayo eh. Sobra na ang tao eh, di ba? Sabi ko nga, pag nalegalize yan dito sa ating bansa, marami pang susunod na batas na gagayahin natin sa ibang bansa. Ang abortion, ay, baka yan ang susunod, sasabihin na ng mga tao, kasi na-rape yung anak ko eh. Di pa abort natin yung bata kasi hindi naman yung unwanted naman child yan eh. Hindi pa. O kaya yung mga mercy killing. Ay naku, sa batas na yan para hindi na nauubos yung pera sa pagpapa-hospital. Hirap na yung mahal ko sa buhay. Gusto na magpakamatay. Mga against yan sa law ng Diyos. Amen. Against yan sa law ng Diyos. Ang daming pamilya, broken family, na yung mga bata, hindi lang sila makapagsalita. Sino ba namang anak ang gusto na hindi buong pamilya? Na lumaki na makikita niya na yung tatay niya may ibang pamilya, nanay niya no one's na palagay ko, no? Kaya no choice ng mga bata eh. Silang nagiging biktima ng mga desisyon ng mga magulang because of pride. Amen. Because of pride. Sabi nga kapag ang pride ay nasa gitna ng mag-asawa, napapataasan yan. Dapat nga nagtutulungan eh. Kailangan yung lagablab ng kandila ng pananampalataya ng isa, bawa ng babae, at kapag nakita niyang mahina yung apoy ng pananampalataya ng lalaki, dapat hindi niya iniiwan. Kung nakikita mo ng babae yung asawa mo, tapos iiwan mo pa. Hindi ba? Part yan ng pagsubok. Part yan ng pagiging mag-asawa. Kailangan tanggapin natin yan. Kasi kung lagi na natin titingnan yung dahilan para iwanan natin, para sa paghihiwalay, hindi yung parte ng totoong pagmamahal sa ating partner. Amen. Kaya nga sa panahon na ito, iba na eh. Huwag nating hayaan na yung mga susunod nating generation, ang tingin nila sa kasal ay parang papasok lang, pag gustong lumabas, anytime lalabas. Hindi. Ibinigay na ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. At paano natin mapapanatili yung pag-ibig na yan sa mag-asawa? Kung paano tayo minamahal ng Diyos? Hindi ba unconditional? Unconditional ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Pinapatawad tayo palagi. Kaya dapat sa mag-asawa, nandun lagi yung pagpapatawaran. Sino bang perfecto? Lahat naman tayo nagkakamali. Amen? Kung sa palagay natin, nabubwisit ka na sa asawa mo dahil lasinggero,
nasusugal, isipin mo na lang na ginagamit yun ng Diyos para humaba yung patience mo, para humaba yung pangunawa mo. Amen. Pero wag natin kakalimutan na isa na tayo. Kailangan pag nasasaktan mo isa, nararamdaman mo din yung sakit. And of course, yun nga, yung sa divorce na yan, nagsasuffer talaga yung mga anak. Yung mga anak. Ang nangyayari kasi ngayon, di ba? Pag hindi magkasundo ang mag-asawa, nagde-decide na sila na may kanya-kanyang buhay. Kung tayo ay talagang kumikilala sa Panginoon, kung nag-decide ka na maging single mother, single father, pangatawanan. Hindi yung single father ka, single mother ka, gusto mo na naman kumuha ng iba. Amen. Kasi itinuturing natin pangangalunya. Isang mortal sin na nakikisama ka sa isang tao na hindi naman kayo kasal. Amen. Ayun nga sinasabi natin na masyado ng ginagamit ng dyablo yung social media, no? Iba't iba na. Masyado na nating pinaniniwalaan kung ano yung nakikita natin sa social media. Hindi naman majority wins dito eh. Hindi porke maraming nagla-like, nag-share, nagko-comment sa isang content na okay na ang divorce, okay na ang hiwalay, maghiwalay na kayo kung di nagkakasundo. Isa selfish thing. Iniisip lang natin yung nararamdaman natin. Kasi naiisip yung nararamdaman ng ating mga anak, ng mga taong nagmamahal sa atin. At higit sa lahat, natin iniisip ang Diyos na pinangakuan natin na sa hirap at ginhawa, diba, till death do us part. Amen. Tingnan natin yung mundo, yung lakad ng mundo. Iba na, diba? Wala na siya, hindi na siya naka-realize sa gusto, sa kalooban ng Panginoon. Ano bang ibinibigay sa atin ng Diyos sa mag-asawa? Isang buhay na ganap at kasiya-siya. Na bilang mga magulang, hindi ba? Kailangan nagiging, bilang mag-asawa at magulang, naging sentro si Kristo para mga anak natin, hindi ba? Napapakita natin sa kanila na ang ganito ang halimbawa, nagmamahala ng mag-asawa, na ang pagiging ilaw ng tahanan ng nanay ay pagtuturo sa mga anak ng aral ng Diyos, na ang tatay siya ang nagpo-provide, siya yung haligi ng tahanan. Amen. Daming dahilan. May mga mag-asawa pa talaga na nagkakaroon ng separation kasi nagiging OFW yung kanilang partner. Pero di ba, yun nga yung pagsubok sa buhay mag-asawa. Amen. Pero wag nating patayin yung mga biyaya na gustong ipasok ng Diyos sa mag-asawa. Amen. Mga biyaya na pwede mag-prosper. Diba? Pwede tayo. Kasi tayo bilang mga magulang, tayo co-creator ni God. Kaya nakakalikha ng mga tao. Kaya talaga na maliwanag na yan ang gustong i-target ng dyablo. Sabi siguro ng dyablo ba? Itong Pilipinas na ito, lumalaban pa. Umaalpas pa. Ayaw pa talagang tanggapin ang divorce. Kailangan gumawa pa siya ng paraan. Amen. Kaya nga maganda na nakakarinig tayo ng salita ng Diyos. Kasi kung hindi, makukonvince talaga tayo ng mundo na kapag hindi tayo nagkakasundo, hiwalay. It's nakasenter sa damdamin natin, nasaktan mo ko, ng babae ka, ganito, ugali mo, di ba? Minsan hindi na natin naiisip yung mga masasaktan pa sa mga decision natin. Amen. Huwag natin kakalimutan na God is love. Amen. Alam ng dyablo yan. Ano ng dyablo na God is love? Kaya nga ginagamit din ng dyablo, yung love na yan. Amen. Kaya nga merong totoong pag-ibig at merong bawal na pag-ibig. At laganap na ngayon yan. Kaya nga, di ba? Babae sa babae, lalaki sa lalaki, pinopromote yung pag-ibig, mag-ibigan. Mali yun. Laki na nga ng problema natin sa mag-asawa .
Hindi ba pagka nagkakaroon ng ganyang mga alitan, gustong maghiwalay, tapos dadagdagan pa ng babae sa babae, lalaki sa lalaki, ano na ang mundo, di ba? Natitrick na tayo ng dyablo. Amen. Kaya wag natin payagan na ang divorce na yan ay may sa batas. Pangalagaan natin ang sakramento ng kasal. Ang kasal ay nandiyan dyan, galing sa Diyos, bubuin, gustong buuin ng Diyos, na may pag-ibig ng Diyos. Ang divorce, sisirain yan. Sisirain talaga niyan ang mag-asawa, ang pamilya. Amen. I-decide natin, i-feel natin na ang respeto natin sa marriage, sa kasal, ay naroroon. Kasi naroroon si Kristo eh. Amen. At magpasalamat tayo sa Panginoon sapagkat binibigyan ng salita ng Diyos ng halaga ang pagsasama ng mag-asawa. Ang buhay natin sa panahon ngayon ay talagang mabilis na eh. 'Di ba? Lahat ng bagay ngayon napipindot sa social media. Kung gusto mo kumuha ng information, mapipindot mo. At ganyan ang gusto ng dyablo. Kasal ka, kinabukasan hiwalay na. Amen. Yun nga kasal na yun, nag-i-struggle na tayo eh. How much more pa kaya? Kumbaga, habang tumatagal, nagiging pasama na ng pasama ang mundo. At makikisama pa ba tayo? Pinili natin yan eh. Yung naging asawa natin. Because we have our free will. Kaya yung sinasabi nila na nabitan tawag yun, yung nagkita pero hindi tinadhana, di ba? I don't think so. Kung ang pagmamahal ay binibigay natin sa asawa natin, ikamukha ng pagmamahal ay binibigay sa atin ng Diyos, lalaban tayo. Ipaglaban mo yung asawa mo. Paglaban mo yung ama at ina ng mga anak mo, anak natin, diba? Maybe we can give the best education, the best bahay, the best damit sa ating mga anak. Pero ang pinaka-the best na mabibigay natin sa anak natin, hindi mabigay natin totoo nilang nanay, totoo nilang tatay, hindi ba? Na lumalaban tayo. Meron tayong pinagmamutan ng lakas. Hindi yung nagsasama na lang kayo dahil sa anak. Hindi dahil sa no choice na. Minsan kulang lang yan sa pagbuhay eh. Di ba yung nung panahon na ligawan, nandyan yung dating, nandyan yung letters, nandyan. Minsan kulang lang yan sa pagbabalik tanaw. Buhayin kung ano yung pinagsimulan. Nagkakaroon lang kasi ng kawalan ng gana sa isa't isa. Kasi nga nawala na yung dating pinagsimulan. Dapat nga habang tumatagal, lalo lumalalim yung pagmamahalan ng mag-asawa. Amen. Hindi yung habang tumatagal, nagiging magkaibigan na lang kayo. Hindi pwedeng ganon. Hindi kayo magkaibigan, mag-asawa kayo. Hindi po ba? Kaya nga pumipili, di ba? Kung maraming nanligaw sa iyo ng dalaga ko, o marami kang niligawan ng binata ka, dumadating yung time na pumipili tayo ng isa. At yung isa na yun, yun na yun. Amen. Kasi kung papalit-palit pa tayo, nakakalito yan. Diba? Ang dami mo bibigyan ng time, ang dami mo bibigyan ng effort, ng pera, ng responsibility. Amen. Kaya kung sino man ang ipinagkaloob sa atin ng Diyos na makasama sa buhay na ito, ipanalangin natin sa Panginoon. Huwag tayo manghinawa, manalangin. Darating din ng time na maaayos kung ano man yung mga diferensya ng mag-asawa sa kanilang pagsasama. Amen? Panalangin natin sa Diyos, kumilos tayo. Lagi tayong magpatawad. Lagi tayong magpatawad. Yan ang susi. Na para hindi maghiwalay ang mag-asawa eh. Amen? Kasi lagi tayong gumante, laging nandun yung pride, wala talagang mangyayari. Amen? Masarap pa rin na
Doon ka nagsimula sa taong yung, nagkaroon kayo ng anak, at the end, ganun pa rin, no? Hanggang sa pagtanda nyo. Amen. Ang pagmamahal ay hindi lamang yung sinasabing, I love you because of, but ang totoong pagmamahal ay, I love you in spite of. Amen. Nawa, maramdaman natin ang banal na mensahe ng Diyos, ay tanggalin natin yung pagiging selfish natin. Huwag natin gayahin ang mabuting balita na naging ganid. Diba? Pinahiram lang. Ganon din sa atin, pinapahiram din sa atin ang ating mga partners, ang ating mga asawa. Huwag natin iganid na nagiging selfish na tayo na, eto, naramdaman ko, galit ako, gusto akong gumanti, tinagtaksilan ako. Alam mo kasi minsan nung depression sa atin yung ako eh. Yung lang tayo nakafocus sa nararamdaman natin. Neglect na natin minsan kung ano mararamdaman ng iba. Amen. Lahat tayo makasalanan pero patuloy tayo minamahal ng Diyos. Ganun din ang ating mga asawa. May kahinaan. Doon nga natin sila dapat mas maunawaan eh. Hindi ba? Mas kailangan tayo. Kung meron na tayo nakikitang kahinaan ng ating asawa, tayo yung dapat number 1 na supporter na naiintindihan. Amen? Amen? Mahal ng Diyos ang kasal. Regalo yan sa atin. Kaya pag nandun na tayo, gawin natin lahat ang magagawa natin sa tulong ng Panginoon. Mahalin natin yung ating mga asawa. Patawarin natin. Hanggang sa till death do us part. Ipakalaktakan tayo ng Panginoon. Kesa naman yung pag kami nagkakaroon ng diferensya, hiwalay. Amen, ayaw ng Panginoon yan. Dapat ang pag-ibig ng Diyos ang mas pinaghuhugutan. Kasi di ba ganyan nangyayari sa mag-asawa eh. Pag nagtatalo na, sino na bang may katuwiran? Sino na bang mananalo? Kaya nga nandiyan ang Diyos para siya yung maging referee. Kaya nga nandiyan ang salita ng Diyos para pag hindi na magkasundo yung mag-asawa, ano bang sabi ng Diyos? Natatalo tayo tungkol sa ganitong bagay, ano bang sabi ng Diyos? Kaya mahalaga na ang mag-asawa ay nakakapit sa Diyos, lalo na sa panahon na nasusubok ang pagsasama. Dahil ang mag-asawa, nanggaling sila sa iba't ibang pamilya, iba pinag-aralan, iba kinalakihan, iba ang gusto, biglang magsasama sa isang bubong, talagang sabong yan. Amen. Panalangin natin na huwag maisabatas ang divorce. Kung may mga pagkakataon naman na kailangan talagang maghiwalay, may utos naman dyan ang Diyos, diba, na kailangan may kasulatan. Amen. At saka yun nga, sabi ko nga, may mga pananakit sa babae or sa lalaki, may mga batas para dyan. Pero yung divorce, galing po yan po yung gusto talaga ng demonyo na mangyari sa mag-asawa, yung maghiwalay. Di mangyayari lang, hiwalay, partner na naman ng iba, hiwalay. Amen. Sana maramdaman natin na mahal ng Diyos tayo. At mahalin din natin, pabalik ang Diyos. Sa pamamagitan ng kung ano ibinigay sa atin, kung ano man yung partner natin tayo, mahalin din natin. Parang ano din tayo yan eh. Para tayong, di ba, ang Diyos, nagkakasala tayo everyday, pero pinapatawad tayo, minamahal tayo, binibigyan tayo ng pagkakataon. Ano din tayo sa ating asawa? Amen. Kahit sabi pang nagkasala na yan, paulit-ulit pa rin patawarin. Ipanalangin sa Panginoon. Amen. Kesa naman maging option natin, hiwalay na lang. Nakikinig tayo sa mundo. Yung mundo ang pinakikinggan natin. Amen. Masarap pa rin yung nagsama kayo, tumagal kayo hanggang sa kamatayan, di ba? Hawak-hawak mo pa rin yung kamay ng asawa ko no matter what eh. Yung babaunin mo. Kasi alam nyo, sa panahon ngayon, dapat habang tumatagal, mas nandoon yung pagmamahal natin sa asawa natin. Kasi hindi naman natin alam kung kailan kukunin ng bawat isa eh. Amen. Darating at darating naman talaga ang panahon na yan eh, na yung isa ay kukunin ng Diyos. Kaya habang nandiyan yan, mahalin natin. At kung ano man yung naging kasalanan ng asawa natin, patawarin natin. Diba? Pinagpapala ng Diyos o nagpapatawad. At
tumatanggap sa kahinaan. Hindi ba, sa mga anak nga natin, di ba, hindi naman lahat yan, malakas, di ba? Kung sino yung mahina, yun ang tinututukan natin. Sa pagkasama din ng mag-asawa, ganun din dapat ang gawin natin. Amen. Mahalin natin ng buong puso. Panalangin natin, no? Panalangin natin yan. Nakukuha sa panalangin yan. Amen. Darating din naman ang panahon na yung kinaayaw mo sa asawa mo, mawawala din yan. Basta wag lang tayong maghinawa. Wag tayong magsawa. Wag natin i-compare yung buhay natin sa buhay ng iba. Ay, buti pa siya, successful yung marriage niya. Ako, ganito, no. Yung pagsubok na meron ka sa asawa mo, ginagamit na lang ng Diyos para mas lumalim yung pasensya, mas lumalim yung pag-unawa natin, yung pagpapatawad natin. Ganyan lang naman minsan ang buhay. Akala mo pangit. Yung pag meron tayong pagsubok na naranasan, akala natin pangit. Hindi. Ang pagsubok may purpose yan. May dahilan. O yun ang hanapin natin. Bakit ganito? Ba't may asawa akong babaero? Ba't ganito may asawa akong lasinggero? May purpose. May dahilan. And we have to be positive sa dahilan na yan. Para magamit natin, para lalong lumalim yung pagmamahal natin sa Diyos. Sa Diyos naman talaga tayo kukuha ng lakas para magtagumpay sa marriage life natin. Amen. Basta, lagi nating isipin, ang divorce, yan ang gusto ng dyablo. Amen. Tandaan natin, wala pang divorce sa Pilipinas, pero ang dami nang naghihiwalay. How much mo pa kaya? And after divorce, possible na ang abortion, possible na yung mercy killing, marami ng mga kasalanan na isa sa batas. Pati siguro prostitution Ang alam ko sa Japan legal yung prostitution Di ba? Nahahawa na tayo sa ibang bansa, no? Na kasalanan nililegalize na. Amen. So makaroon po tayo ng closing prayer. Ama sa langit, maraming salamat po sa iyong banal na mensahe. Yes, Lord, ang Pilipinas ay pinapasok ng demonyo upang may sakutuparan o may sa batas ang divorce. Dalangin namin, Panginoon, na bigyan namin ng kahalagahan ang sakramento ng kasal. Yes, Lord, maraming pagsubok sa pagsasama ng mag-asawa, pero ilagay mo po sa aming puso na ito'y parte lamang ng buhay mag-asawa. Dalangin ko, Panginoon, ang mga mag-asawa na hindi magkasundo, gusto na maghiwalay, mga mag-asawang ang pride ay nagpapataasan, mga mag-asawa na namumuhi sa isa't isa, mga mag-asawa na halos mawala na ng pag-ibig sa bawat isa. Lord, ipadama mo po sa amin na ikaw ang pinangakuan namin sa panahon na kami ikinasal. Na Lord, kami sa iyo nag-commit na magsasama sa hirap at ginhawa, sa lungkot at ligaya, hanggang kamatayan, Panginoon. Tulungan mo kaming mawala ang pagiging selfish namin sa mga pagkakataon nagkakaroon kami ng hinanakit sa aming partner, sa aming asawa. Isipin namin ang aming mga anak na umaasa sa amin ng isang buong pamilya. Isipin namin ang mga taong nagmamahal sa amin. Dalangin ko din, Panginoon, ang mga taong ikakasal pa lang, magde-decide pa lang ikasal, nawa, tanggapin nila hindi lamang ang mga good points, kapatangian ng mga kapangasawa, kundi lalo na, Panginoon, ang mga kahinaan, ang mga pagsubok na darating. Ipinagkakatiwala pa rin namin sa iyo, Panginoon, ang bansa namin. Huwag mong hayaan na ang divorce na gusto ng dyablo na maging kasiraan ng pamilya, ang kahalagahan ng kasal ay mawala.
Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapa sa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo po kami pahintulot sa tukso. Hadyan mo kami sa lahat ng masama. Abagi ng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala ka naman ng anak ni Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. So maraming salamat po Panginoon sa iyong banal na mensahe. Muli, huwag tayong maging selfish. Tayo pinapahiram lang ng Diyos, no? Yung ating mga nating mga asawa ay pahiram lang niya. So pangalagaan natin kasi magsusulit tayo, no? Sa panahon ng paghuhukom. Kung paano ba natin pinagyaman yung ating asawa, yung ating pamilya, yung mga pinagkatiwala sa atin. Ang Word of God po ay Monday to Sunday, alas 8 po ng gabi. At ang layunin nga po ng Facebook Live na ito ay ipalaganap yung mabuting balita bilang pagkain spiritual natin. And of course, kung hindi nyo po naumpisahan ang Monday Gospel, balikan nyo po sa aking timeline or sa YouTube channel ko po, just type Angelica Duarte. At pakishare na lang po sa inyong timeline o sa inyong group chat ang mensahe ng Panginoon. No? Sabi nga nung isang pare, i-viral natin ang mabuting balita. Kasi nga, mabuting balita, no? Huwag kailangan na nadidinig natin. Kasi nga, parang ano yan parang maintenance natin sa ating buhay na araw-araw tayo nagkakasala. Kailangan araw-araw din tayong napapaalahanan na ating amang nasa langit. Focus lang po tayo sa message, hindi sa messenger, no? Dahil kasi, ang Diyos naman nandito sa atin, no? Para tayo ay taniman ng kanyang mabuting mensahe. Maraming pong salamat and to God be the glory.